كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Alhamdulillah, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para kay Allah lamang. Pinupuri natin si Allah subhanahu wa ta'ala at pinasasalamatan natin siya sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. At alhamdulillah, isa sa pinakamalaking biyayang ipinagkaloob sa atin na tayo ay nandirito ngayon, nagtitipon-tipon upang magsaliksik ng kaalaman at upang mag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo't lalo na tayo ay nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, ginabayan tayo na maging isang Muslim at ginabayan tayo sa matuwid na landas na kung saan tinahak ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at naway panatilihin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa tayo ay datnan ng ating kamatayan. So, alhamdulillah, napag-aralan natin nung last week ang introduction patungkol sa libro, lalo't lalo na patungkol sa pamagat, at hanggang sa natalakay natin ang patungkol sa kahulugan ng akida at ang Ahlus Sunnah wal Jama'ah. So ngayon, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, ipagpatuloy natin ang pag-aaral at may dalawang files po ako na naipadala kanina at inshallah ang una ay ang mismong matan o di kaya yung mismong nakasulat sa libro ni Sheikhul Islam sa Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Ito ang ating pag-aaralan ngayon. At ang pangalawang naipadala ko kaninang na PDF files ay ang Al-Qaida Al-Qawaid. Ibig sabihin mga principles na ating gagawing batayan o saligan sa ating pag-aaral sa akida. So una, basahin natin ang libro na sinulat ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sa Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Dito kung titingnan natin, isinulat ni Sheikhul Islam una ang Bismillah, ay ang basmalah. Ito ay alinsunod sa pagsunod niya sa Quran, sa banal na Quran, dahil ang banal na Quran ang unang nakasulat ay ang Bismillah, at pagsunod niya rin sa mga gawain ng mga propeta kapag sila ay nagpadala ng sulat, kagaya ng nabanggit sa surat An-Namal na ikinento ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang patungkol kay Nabiullah Sulaiman alayhi salam, na sinabi ni Allah sa banal na Quran, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. So, ito ang unang batayan na kinuha o sinunod ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na mismo si Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi sa atin nung nagpadala si Propeta Sulaiman sa isang prinsesa o reyna ng isang lugar na ito ang kanyang isunulat. Ang unang isinulat niya ay ang Bismillahirrahmanirrahim. Pangalawa, ang pagbanggit ni Sheikhul Islam ng Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. So una, pinupuri ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah si Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan siya ang nagpadala ng kanyang mga sugo at lalo't lalo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ang dala nila ay al-huda wa dinil haqq. Dala nila ang dalawa. Ibig sabihin, al-huda ay bima'na ay al-hidayah. So, ang hidayah, dapat alamin natin na kagaya ng sinabi ng mga ulama, ito ay may dalawang uri. Ang hidayah o di kaya ang ay, meron siyang dalawang uri. Tinatawag nilang hidayatu at-tawfiq wal-ilham at hidayatu ad-dalala wal-irshad. So itong dalawang hidayah ay dapat alamin ng isang Muslim. Yung hidayatu at-tawfiq wal-ilham, ito yung hidayah na kung saan al-kauniyah. Ibig sabihin, mismong si Allah lamang ang tanging nagbibigay, naggagabay nito. Ibig sabihin, ang gabay ay may dalawang uri. Ang unang hidayatu at-tawfiq wal-ilham, ito ay gabay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala
na kung saan ito rin ang hinihiling natin sa bawat ating dasal. Ihdinas siratal mustaqim. O Allah, gabayan niyo po kami sa matuwid na landas. At ito yung gabay na kung saan maging si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya to na ibibigay. Kagaya ng nangyari sa kanyang tiyuhin na si Abu Talib, nung panahon na siya ay malapit ng datnan ng kamatayan, sinikap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipahayag sa kanya ang la ilaha illallah. Subalit hanggang siya ay namatay, hindi niya talagang nagawang bigkasin ang la ilaha illallah. Dahil doon nalungkot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang isang taong tumutulong sa kanya at isang taong nag-aruga sa kanya hanggang sa kanyang paglaki ay namatay hindi bilang isang Muslim. So dahil dito bumabang aya sa Suratul Qasas na mababasa natin sa aya 56 na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, walakin Allah yahdi man yasha. Katotohanan, hindi ka makakapaggabay sa sino mang nanaisin mong gabayan, subalit si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang gumagabay sa sino man kanyang nanaisin. So dito makuha natin sa Hidayatut Tawfiq wal Ilham, maging si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi niya to kayang ibigay sa atin. Subalit, ang tanging nagbibigay nito ay si Allah lamang. Pero yung pangalawang hidayah, yung tinatawag na Hidayatud Dalala wal Irsyad, ito ang nasa aya na sa Suratul Shura na mababasa natin na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Katotohanan, ikaw ay nakakapaggabay sa patungo sa matuwid na landas. So ito yung gabay na kung saan ay obligasyon ng bawat Muslim na magpapaalala sa bawat isa, obligasyon ng bawat Muslim na pag-aralan ang kanyang relihiyon dahil dito ang hidayatu ad-dalala wal irsyad. Ibig sabihin, bagamat nabanggit natin kanina na ang tunay na nakapaggabay ay si Allah lamang, pero may pangalawang hidayah na dapat nating gawin sa abot ng ating magkaya ay ito ang pagpapaalala sa bawat isa sa atin at ang paggabay sa bawat isa sa atin at itong pag-aaral natin kabilang na dito sa pangalawang uri ng hidayah. So, sinabi ni Sheikhul Islam wa Dinil Haq, so alam natin na ang relihiyon na matuwid ay ang relihiyong Islam. Wala nang ibang relihiyon maliban sa relihiyong Islam. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yabtaghi ghayra al-Islami dinan falay yuqbala min. Wala nang relihiyon na tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa Islam. So dahil dito, ito lang ang matuwid na relihiyon at tayo ay nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala na ginabayan tayo sa relihiyong ito. Liyudhirahu ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. So kung titingnan natin ang ating relihiyon at ang nakalagay sa pagbigay ng kahulugan, nandito rin siguro nandyan din siguro sa inyo, mas mainam na habang ako ay nagsasalita, nabubuksan ninyo. Hindi ko lang kasi alam kung paano ilagay sa screen. Kung sino man ang kaya nang ilagay sa screen yung na pangahulugan sa aking binabasa sa wikang Tagalog, nang sa ganon makahabol yung hindi nakakaintindi ng wikang Arabic sa ating binabasa. Screen po, Ustad. Saan po doon, Ustad? Opo, pwede pakilagay sa screen. Yung una po, yung una. Ito yung binabasa natin ngayon. Opo. Sige po, inshallah. Opo. Masyaallah. Nandiyan na, inshallah. So sinabi binanggit ni Sheikhul Islam dito, although itong sinabi niya, meron din siyang pinagkukunan kung saan ito niya kinuha mula sa banal na Quran. At nabanggit dito na
wa kafa liyudhhirahu billahi shahida. Sabi niya, ako'y sumasaksi na walang tunay na Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah lamang, na siya ang tunay na tanging nag-iisa. Saan yun yung ano niya? Dito pala sa ano. Sabi niya, patnubay sa relihiyon ng katotohanan upang gawin niya itong nangingibabaw sa lahat ng relihiyon. At sapat na ang Allah subhanahu wa ta'ala bilang isang saksi. So ito yung nabanggit niya sa una, at sinabi niya, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. So dito sumasaksi siya at tayong lahat ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah lamang. So asyhada, dapat nating alamin, ito ay napapalooban siya ng al-yaqinu wal-ilm. Ibig sabihin, asyhadatu la budda fiha min al-ilmi wal-yaqin wa adamit taraddud. Kung ikaw ay nagsasaksi, dapat andoon sa iyo na may kaalaman ka talaga na tunay at nag-iisa lamang si Allah subhanahu wa ta'ala, wal-yaqin, at tiyak mo na wala ng ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah lamang. At ang la ilaha illallah, alam natin na mayroon siyang dalawang rukun, ang an-nafyu wal-ithbat, na tinatanggihan natin ang lahat ng mga Diyos-Diyosan at ipinagtatanto natin, pinapaniwalaan natin na tunay na mag-isa lamang at natatanging Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala na karapat dapat nating sambahin. Wa ashhadu an iqraran bihi wa tauhida. So iqraran bihi wa tauhida, ibig sabihin ito ay bilang pagkilala at pagtatanto at paniniwala na si Allah lamang ang tunay na mag-isa. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. At nung sinabi natin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ito ay patunay na pagsunod natin na tayo ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ang huling sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. So sa dalawang shahadatain na ito, sabi niya, huwal jamu bainal ikhlasi fil ibadati wal mutabati li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ang dalawang pagsasaksi, ito ay merong nakasalalay dito na dalawang bagay. Una, al-ikhlasu lillahi fil ibada, ay ang kadalisayan na ang kanyang pagsamba ay ukol lamang kay Allah, wal mutaba'atu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, at ang pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So habang ang isang Muslim na nagsasabi na kanyang sinasaksihan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sugo, ito ay dapat niyang paniniwalaan ang apat na bagay. Nakagaya ng sinabi ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab sa kanyang libro, na una, ang tasdiquhu fima akhbar. Kapag ikaw ay nagsasabi na ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sugo, dapat pinaniniwalaan mo at tinatanggap mo na kung anuman ang katotohanan na sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng ibinalita ni Propeta Muhammad, ito ay katotohanan lahat. Maging ito man ay naaabot ng ating pag-iisip o di kaya kaya ng ating isipan o di kaya sa mga bagay na hindi natin kayang isipin, kung ito man ay ibinalita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tayo ay naniniwala dito. Kagaya ng halimbawa, nung ikinuwento ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin, at nakita ni Propeta Muhammad ang tunay na anyo ni Propeta anyo ni yung may lumabas na camera, pakipatay yung camera. May nung nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Jibril alaihi salam sa tunay niyang anyo, na sinabi ni Propeta Muhammad ay meron siyang 600 na pakpak, na kung saan isa lang sa pakpak na ito ang kanyang binuklat, ang buong kalangitan ay natakpan. So ganun kalaki
si Anghel Jibril alayhi salam. Wala pa yung 599 na pakpak kung halimbawa yon ay ating iisipin. Subalit dahil sa sinabi ni Propeta Muhammad tayo ano man ang sinabi ni Propeta Muhammad patungkol sa mga ghaib, sa mga bagay na lingid, lahat ng ito ay pinapaniwalaan natin kung ito ay nasa ahadith as-sahiha. Ang pangalawa, ta'atuhu fi ma'amar. Sundin natin ang lahat ng kanyang ipinag-utos. Ang pangatlo, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, iwasan ang lahat ng kanyang ipinagbabawal at kung anuman ang kanyang sinensway. At ang pang-apat, alla yu'badallahu illa bima syara'. At huwag natin sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lang ayon sa paraang isinabatas o itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ibig sabihin mga kapatid, habang tayo ay nagsasabi ng asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dapat andon ang apat na bagay na ito sa isipan at isinasagawa ng ating katawan. So, ngayon sa pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat nating isipin na hindi ito ay ginagawa natin sa isang buwan lamang o hindi natin ipinagdiriwang sa isang araw lamang. Bagkus ang isang Muslim, kung tunay niyang minahal si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala siyang pagpipilian na anumang batas na isinabatas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung meron mang sinabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipinagbabawal niya, ito ay ating lalayuan. Kabilang sa ipinagbabawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang paggawa ng anumang bagay sa ating relihiyon ng walang batayan. Anumang ipinasok sa ibada o uri ng pagsamba na hindi naman itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kung mahal na mahal natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong ginagawa ng iba nating mga kapatid na Muslim na pagdiriwang sa kapanganakan daw ni Propeta Muhammad, ito ay hindi na niya nagawa. So mas mainam ay wag na nating gawin. Kung talagang mahal natin siya at tayo ay sumasaksi na siya ay huling sugo ni Propeta Muhammad, wag na nating dagdagan ang niya itinuro. So kung halimbawa, ang pagdiriwang ito ay nasa loob ng katuruan ng Islam, malamang ang mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay meron sa kanila ang gumawa nito. O di kaya ang mga tabi'in, o di kaya ang mga atba'ut tabi'in. At ito rin ay nabanggit natin sa ating pag-aaral last week, na kung saan ang ating binabatayan sa ating relihiyon, alinsunod sa pag-intindi ng mga sahaba, o di kaya ng mga tabi'in, o di kaya ng mga atba'ut tabi'in. So dahil dito, dahil sa wala ni isa sa kanila ang gumawa nito, hindi natin ginagawa. Bagkus ang pagmamahal natin kay Propeta Muhammad, araw-araw tayo ay nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay isinilang, na siya ay ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala upang habag sa atin lahat na sangkatauhan. So, yaon ang ibig sabihin wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So dito sabi niya amma ba'd. Saan na ba yung Tagalog nito? Amma ba'd, andyan din tagabasa sa atin ng Tagalog. Kasi minsan hindi po kasi ako Tagalog, minsan nahirapan ako mag-translate. So ang nandito lang sa aking harapan ay ang Arabic niya, hindi ko mabasa yung Tagalog. Opo, meron ba sa atin na pwedeng bumasa ng Tagalog niya? Kung mayroon man, inshallah. Doon tayo sa amma ba'd, o di kaya, ano ba yung Tagalog? Saan hanapin ko? Pagkatapos nito. Okay, pagkatapos nito, anong sinabi sa Tagalog? Ito ang, meron bang pwedeng bumasa sa atin? Apo. Okay, jazakillahu khair. Naam.
Opo. Pag nagsalita ako, ibig sabihin doon na kayo mag-stop inshallah, ha? Opo. Okay. So, okay, doon lang. So, sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, "Fahadha i'tiqadul firqatin najiyah." Ibig sabihin, ito ang pinaniniwalaan ng mga panantas o di kaya grupo ng mga silang ligtas at sila ang tinutulungan. Yun ang ano nang sa Tagalog, no? So, ano ba ang ibig sabihin nito? Ano ang gusto ni Sheikhul Islam na ipahiwatig sa atin? So sabi ni Sheikhul Islam, "Fahadha i'tikadu fi al-firqatin najiyah al-mansura." Ay bima'na al-firqatun najiyah, ang ibig sabihin ng firqatun najiyah ay at-ta'ifa wan najiyah allati najat min al-halaki wad-dalal. Ang an-najiyah, ang mga ligtas na mga grupo, sila ang mga ligtas mula sa kapahamakan at mula sa pagkaligaw. At ito na nga ang mga silang sumunod sa mga sahaba. Atba'u ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, sila ang mga sumunod kung ano ang itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam at saka silang mga sahaba. Ibig sabihin, sila ang sumunod. Yun ang firqatu an-najiyah. Al-mansura, sila ang tinutulungan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay patunay sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na inulat ni Muawiyah radhiyallahu an. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi mansura." Patuloy na magkakaroon ng isang pangkat mula sa ating umma na nananatili sa katotohanan at tutulungan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. La yadurruhum man khadhalahum. Hindi sila mapipinsala sa sino mang magpapabaya sa kanila. Wala man khalafahum. Ni sino mang sumalungat sa kanila hatta ya'ti amrullah. Hanggang sa dumating ang kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ibig sabihin, ang grupong ito, sila ang najiyah. Ibig sabihin, ligtas mula sa kapahamakan, ligtas mula sa pagkaligaw. At mansura, ibig sabihin, sila ang tinutulungan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bagamat sila ay pinababayaan ng karamihan, kinukutya ng karamihan, pinagtatawanan ng karamihan, pero sila pa rin ang tinutulungan ni Allah subhanahu wa ta'ala ila qiyamis sa'ah, hanggang sa araw ng gunaw nitong mundo o di kaya araw ng pagkiyama. Pero kung titingnan natin ang qiyamis sa'ah dito, hindi ibig sabihin sa araw ng paggunaw nitong mundo. Kasi dapat alamin natin bilang isang Muslim, naniniwala tayo na ang paggunaw nitong mundo, wala na ni isang Muslim ang matitira dito. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu sa'a illa ala shirarin nas." Hindi gugunawin ni Allah subhanahu wa ta'ala itong mundo, maliban na lang ang matitira dito ay ang mga silang mga masasamang tao. Kasi sa panahong iyon, ang lahat ng mga Muslim na may la ilaha illallah, may iman sa puso nila patungkol kay Allah, lahat sila ay mamamatay bago ang paggunaw nitong mundo. At ang Ahlus Sunnah wal Jamaah na sinabi rin ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, pakituloy, sister, pakituloy ang pagbasa sa Tagalog. Pagbangon sa huling araw. Okay, dito binanggit ni Sheikhul Islam ang Ahlus Sunnah wal Jamaah. So nabanggit din natin nung last week ang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Binigyan ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na diin kung sino ang ligtas na grupo o di kaya kung sino ang ligtas na pantas ay ang mga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kasi merong hadith na inulat ni Abdullah ibn Amr na sinabi niya, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
although mahaba yung hadith, sa huli na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna bani Israila taftarakat ala sintaini wa sab'ina millah wa taftariku ummati ala 73 millah kulluhum finnar illa millatan wahida. Na sinabi ni Propeta Muhammad at katotohanan ang Banu Israel ay nahahati sa 72 pangkat at ang aking ummah ay mahahati sa 73 pangkat. Silang lahat ay nasa impyerno o di kaya makakapasok ng impyerno maliban sa isang pangkat. So nung narinig ng mga sahaba, nagtanong ang mga sahaba kay Propeta Muhammad kung sino ang ligtas na pangkat na ito, na sinabi ni Propeta Muhammad, ma ana alayhi wa ashabi. Kung sino ang kinakaroonan ni Propeta Muhammad, ibig sabihin kung ano yung sumunod sa itinuro ni Propeta Muhammad at kung ano yung tinahak ng mga sahaba. Kung subhanahu wa ta'ala, hindi lang tayo ginabayan na naging isang Muslim, bagkus tayo ay ginabayan ni Allah Ta'ala na makabilang dito sa tunay na Ahlus Sunnah wal Jamaah, na kung saan tumahak sa landas ng mga sahaba at yung mga mabubuting henerasyon, kagaya ng pagkasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ang pinakamainam na henerasyon ay ang aking henerasyon, at pagkatapos ay ang mga sumunod sa kanila, at pagkatapos ay ang mga sumunod sa kanila. So ibig sabihin, ang tunay na maliligtas kung tayo ay tumahak sa landas ng mga tatlong henerasyon na ito. At alhamdulillah, kagaya ng sinabi ko kanina, tayo nagpapasalamat. Bagamat ngayon tayo ay pinagtatawanan ng ibang grupo na kung saan daw tayo ay hindi natin mahal si Propeta Muhammad dahil sa hindi tayo nagdiriwang sa kanyang kapanganakan ngayong buwan. Pero ang masasagot lang natin sa kanila, kung sa pagmamahal tayo ang tunay na nagmahal. Kasi sinunod natin ang lahat ng sinabi ni Propeta Muhammad. At kabilang sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabanggit din natin itong hadith nung last na pag-aaral natin, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ipinagbilin ko sa inyo ang aking sunnah at ang sunnah ng mga apat na matutuwid na pinuno. At sinabi niya pa sa isang hadith na yon, iyyakum wa muhdatsatil umur. Ipinagbilin ko sa inyo na iwasan nyo ang mga bagong gawain sa relihiyon. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, at ang mga ito ay bid'ah, fa inna kulla bid'atin dalalah. So sa ating paniniwala, ang pagdiriwang ngayon hindi nagawa ni Propeta Muhammad, hindi nagawa ng mga sahaba, at walang matibay na batayan na mayroong gumawa sa mga tabi'in at saka sa mga atba'o at tabi'in. So ito ang ating sinunod. So Ahlus Sunnah wal Jamaah. At dito binanggit ni Sheikhul Islam na ang Ahlus Sunnah wal Jamaah naniniwala sa 6 na haligi ng ating pananampalataya. Kasi ito ang pinakausul ng iman. Ibig sabihin, ito yung roots ng ating iman. Al-imanu billah, una ang paniniwala natin biwujudillah. Paniniwala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pag-exist at saka sa kanyang pagkarububiya, sa kanyang pagkaruhiya, at saka sa kanyang asma wa sifat. Ito ay ating pinapaniwalaan. Pangalawa, sa ating pananampalataya ay ang naniniwala tayo sa mga anghel na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, at kung isa-isahin natin, hindi natin kayang tapusin ngayon ang pag-aaral. At ang pangatlo, paniniwala natin sa mga banal na kasulatan na ipinababa ni Allah sa kanyang mga mahal na propeta, kagaya ng suhuf ni Propeta Ibrahim, at saka yung Zabur ni Propeta Dawud alayhi salam, at saka yung Taurat ni Propeta Musa alayhi salam, at saka yung Injil, Ebanghelyo ni Propeta Isa alayhi salam. Subalit, hindi lang tayo naniniwala sa Bible ngayon dahil ang Bible ay una, hindi na ito ang tunay na salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, maging ang mga dalubhasa dito, inaamin nila na marami ng pagbabago. So sa atin bilang isang Muslim, hindi tayo naniniwala kapag mayroong pagbabago ang kasulatan na iyan.
Dahil dito, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala ng huling revelasyon. Ito ang banal na Quran at dito na lang tayo nagbabatay at bumabatay sa ating relihiyon. Ang pang-apat, naniniwala tayo na merong mga propeta at sugo na pinadala si Allah subhanahu wa ta'ala upang maging gabay at upang ating tularan. Ang pang-apat, naniniwala tayo al-ba'th ba'dal maut ay ang pagbangon muli pagkatapos ng ating kamatayan ay al-yawmul akhir. At ang pang-anim ay ang paniniwala natin sa mga tadhana na itinadhana ni Allah, maging ito man ay mabuti o ito man ay masama sa ating pananaw. Ito ay ating pinaniniwalaan, ang anim na ito. Ni Sheikhul Islam, ito yung anim na ating pinaniniwalaan. Pakituloy ang pagbasa. Okay. Syukran. Okay. So, sinabi niya dito, sinabi ni Mahullah, wa minal imani billah, at kabilang sa ating pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, al-imanu bima wasafa bihi nafsah. Ang ating buo at tunay na paniniwala, pananampalataya, kung ano ang paglalarawan ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa kanyang sarili, fi kitabihil aziz, mula sa kanyang banal na libro, wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, at kung ano yung paglalarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naam? San ba Pakituloy? Minggay. Tamthil. Okay. So, ang ating paniniwala patungkol kay Allah, una, kabilang dito ang tatlong uri ng tauhid. Naniniwala tayo sa pagkarububiya ni Allah subhanahu wa ta'ala. At dapat nating alamin yung pagkarububiya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay paniniwala natin sa lahat ng kanyang mga gawain. Ifradullahi biaf'alihi. Naniniwala tayo na ang tunay na nagbibigay ng buhay sa atin, tunay na nagbibigay ng rizq, anuman ang kanyang gawain, ito ay ating pinaniniwalaan. At ang pangalawa, paniniwala natin sa pagkauluhiyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ifradullahi bil ibadah. Paniniwala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang ang bukod tanging tunay na karapat dapat na sambahin. Ang pangatlo, paniniwala natin sa mga magagandang pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, na si Allah subhanahu wa ta'ala ay may mga magagandang pangalan at may mga magagandang katangian. So ito yung kabilang sa ating paniniwala. So sabi niya, min gairi, saan yung una? Minal imanu bima wasafa bihi, saan yun? So, min gairi tahrif. So may sinabi dito ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, tayo ay naniniwala sa lahat ng mga katangiang sinabi ni Allah patungkol sa kanya at sinabi ni Propeta Muhammad na katangian patungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala, min gairi tahrifin. Okay? Min gairi tahrif. Ano bang ibig sabihin ng tahrif? Ay tagyirul ma'na. Yaong papalitan ang kahulugan. Kasi bakit ito ipinagbigay diin ni Sheikhul Islam ang dalawang uri na ito, yung tahrif at saka ta'til. Kasi may mga grupo ng mga tao o may mga grupo na nag-aangkin na sila ay Muslim, subalit dito, kumbaga, hindi nila pinapaniwalaan na si Allah ay may mga katangian. Kagaya ng mga Mu'tazila o di kaya Jahmiyah, sa kanilang paniniwala, kung si Allah ay may katangian,
para na rin sinabi natin na si Allah ay parang tao o parang nilikha. Kasi tayong mga tao ay mayroon tayong mga katangian. So dahil dito, sinagot sila ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Naniniwala tayo na may katangian si Allah, pero walang pagtahrif, walang pag-iiba ng kahulugan, o di kaya walang pagta'til, yaong pag-aalis ng pagkawala ng kahulugan. Ibig sabihin ng ta'til, al-ifragu wal-khuluwu min al-ma'na awil amal. Yaong pag-aalis na o pagkawala ng kahulugan o ng gawain. Ibig sabihin, tinanggal nila talaga ang kahulugan ng anumang nabanggit sa banal na Quran patungkol kay Allah o di kaya na sinabi ni Propeta Muhammad patungkol kay Allah. Wala tahtil, yun na nabanggit natin, min gairi takyifin, at hindi rin maaari, bagamat tayo ay na may mga katangian si Allah subhanahu wa ta'ala, pero hindi talaga pwede, hindi talaga maaari, o hindi talaga nararapat sa isang Muslim na maglalagay siya ng takyif sa kanyang isipan. Ano bang ibig sabihin ng takyif? Yung maglalagay siya sa kanyang isipan ng salitang kaifa, o di kaya paano. Ibig sabihin ng takyif, yung paglalagay niya sa kanyang isipan ng yung salitang paano. Inshallah, maipaliwanag natin ito mamaya. Wala tamsil, at hindi rin pwede na bigyan natin ng halintulad ang katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pakituloy. Okay. So, ang mga Muslim, sila ay, ang tunay na mga Muslim, lalo ang Ahlus Sunnah wal Jama'ah, sila ay naniniwala sa lahat ng mga katangian na binanggit sa banal na Quran at binanggit ni Propeta Muhammad patungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala, at sila ay ang kanilang unang batayan ang nasa Suratul Shura, aya 11, na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. So itong aya, mga kapatid, mayroon siyang dalawang saligan dito. Una, ang nafyu, ang pagkasabi ng laysa kamithlihi shay. Ibig sabihin, walang anumang pwedeng maging kahalintulad ni Allah subhanahu wa ta'ala. So tayo, mga Muslim, naniniwala tayo na walang anumang pwedeng maging kahalintulad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala talagang pwedeng maging kahalintulad niya. Subalit, nagpakilala siya sa atin na siya ay higit na nakakarinig at higit na nakakakita. Subalit, bagamat sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kanina na walang anumang pwedeng maging kahalintulad niya, pero siya ay nagpakilala na siya ay higit na nakakarinig at higit na nakakakita. So dahil dito, mga kapatid, itong aya na ito, dalawang grupo ang kanyang sinagot. Una, ang grupo ng mga tinatawag nating mu'attila, ang mga grupo ng mga silang hindi naniniwala na si Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong katangian. Kasi po may mga grupo na lumabas sa huling henerasyon na kung saan ang kanilang pag-iintindi sa aya na ito, laysa kamithlihi shay, na sinabi nila ang lahat ng mga bagay na nilikha, ito ay hadith. Ibig sabihin mga bagong bagay, bagong uri. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi siya hadith. Ibig sabihin hindi siya bago. Wala. So dahil dito sabi nila, ang lahat ng katangian ay puro bago lahat. Kasi ito ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Itong pandinig, itong paningin, itong buhay, itong pagmamahal, ito ay nilikha ni Allah. So sabi nila ang Allah Ta'ala, laysa kamithlihi shay. Dahil dito, wala daw ang Allah Ta'ala, wala siyang katangian. So dahil dito, sinagot sila mismo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa aya na ito, wa huwa as-sami'ul basir. Bagamat wala siyang anumang kahalintulad, walang anumang pwedeng maging kahalintulad niya, pero siya ay higit na nakakakita. So dahil dito, sinagot natin sila, tama ang sa inyo na walang kahalintulad ang Allah, pero dahil sa sinabi niya na siya ay higit na nakakakita, kami ay naniniwala dito.
Subalit ang aming paniniwala sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala min gayri takyifin, nang walang paglalagay sa aming isipan kung paano ang Allah ta'ala nakakakita, kung paano ang kanyang paningin. Naniniwala tayo bilang Ahlus Sunnah wal Jamaah na si Allah ay higit, pero hindi na natin ito binigyan pa ng kung paano ang anyo ng paningin ng Diyos. Kasi ang lahat ng katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala ay malayo sa naabot ng ating pag-iisip. Kung titingnan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating paningin at ang ating pandinig ay may limitasyon. Tayo ngayon nagkakarinigan dahil sa network na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamamagitan nito, umaabot ang aking boses sa inyo at ang inyong boses umaabot sa akin kung kayo ay nagsasalita. Subalit ang wala sa ating grupo ngayon, ang wala sa ating channel na Google Meet ngayon ay hindi na nila naririnig ang ating pinag-uusapan. Ibig sabihin may limitasyon ang ating pandinig. Subalit ang Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay', walang anumang pwedeng maging kahalintulad niya. Bagamat nandoon siya sa kanyang trono, wala ni isa sa atin maliban na lang ang lahat ay naririnig niya. Lahat tayo ay naririnig ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang bawat isa sa atin, kung tayo ay humiling sa kanya, lahat tayo ay kaya niyang bigyan. Kaya nga sa isang hadithul qudsi na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahid. Kung aking mga alipin, kung ang mga naunang tao sa inyo, ibig sabihin panahon ni Propeta Adan, hanggang sa pinakahuling tao na nag-exist dito sa mundo, at isahin na ang lahat ng nag-exist na tao, kabilang na rin ang lahat ng nag-exist na jin dito sa mundo, kabilang na tayo doon, kamu ala syaidin wahid, sila ay tatayo sa isang, at ang bawat isa sa kanila ay hihiling kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun ni Allah ta'ala, bibigyan ang bawat isa sa kanila kung ano man ang hiling nila, nang walang nababawas kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang punto lang natin dito mga kapatid, kung nabanggit man na si Allah ay higit na nakakarinig, wag natin isipin na ang pandinig ni Allah subhanahu wa ta'ala ay kagaya ng kanyang nilikha. Kaya nga min gayri takyifin wala tamthil. Subalit wala tayong pagta'til. Ibig sabihin lahat ng kanyang sinabi patungkol sa kanya sa banal na Quran, ito ay ating pinaniniwalaan. Subalit hindi natin ito nilalagyan ng kaifa o papaano. Kasi kung lalagyan natin ng papaano sa ating isipan mga kapatid, hindi natin sinasabi sa mabubuang ka na lang. Hindi mo maaabot, marururok kung ano talaga ang anyo ng mga gaib. Kaya nga sa isang libro ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah sa Al-Aqidatu at-Tadmuriyah, at ito ay pinaliwanag ni na Sheikh Ar-Razi hafidhahumullah, na sinabi doon na ayon na sa pagpapaliwanag nila, nahnu nu'minu bima akhbarana Allahu bihi minal ghaibiyat min wajhin duna wajh. Tayong mga Muslim na Ahlus Sunnah wal Jamaah, tayo ay naniniwala kung ano ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran patungkol sa mga ghaib na hindi natin nakikita sa isang parte, min wajhin, at hindi natin pinanghimasukan ang pangalawang parte. Anong ibig sabihin ng salitang ito? Ang ibig sabihin na nu'minu min wajhit tasmiyah. Tayo ay naniniwala sa pangalang o ng katangiang ito. Duna wajh, ibig sabihin, at hindi natin pinanghihimasukan ang kayfiya nito. Bibigyan natin ng halimbawa. Naniniwala tayo na merong paraiso. At binanggit sa paraiso ay merong mga anhar, merong mga ilog o merong mga batis. At isa doon na nabanggit honey,
o di kaya alak. Ano ba, pwede ba nating sabihin na itong mga batis na ito ay kagaya ng batis dito sa mundo? Hindi. Kasi ang paraiso, kagaya ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, a'dadtu li ibadiyas salihina ma la aynun ra'at. Nihanda ko sa aking mga alipin na mabubuti ang bagay na hindi nakita ng mata, wala udhunun sami'at, at hindi narinig ng tainga, wala khatara ala qalbi bashar. Ibig sabihin, ang paraiso, bagamat binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ng mga pangalan kung anong meron doon, pero hindi pa rin natin pwedeng ilagay sa isipan natin yung kayfiya niya. At kagaya rin ni Malakal Maut, naniniwala tayo na ang anghel na ipinag-atasan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paghugot ng kaluluwa ng bawat tao ay si Anghel Malakal Maut. Si Malakal Maut lamang ang anghel na pag-atasan na tagahugot ng ating kaluluwa. So kung titingnan natin sa bawat segundo, ilang tao ang namamatay dito sa buong mundo? Siguro milyon. Makaya ba nating isipin kung paano ang paghugot ng kaluluwa bagamat siya mag-isa lamang, subalit ang daming namamatay. So hindi natin kayang abutin ng ating pag-iisip. So ito ang ibig sabihin ng kayfiya. Naniniwala tayo na siya ang tagahugot dahil yun ang kanyang gawain, pero yung papaano hindi na aabot ng ating pag-isip. So, ganun din ang mga katangian na patungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ko hinalintulad si Allah sa kanyang manilikha. Binigyan ko lang to ng kumbaga, nang sa ganun maabot natin, maintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng yung min ghairi takyif. Ang ibig sabihin ng min ghairi takyif ay wala talaga tayong paglalagay sa ating isipan ng kung papaano. Naniniwala tayo sa katawagan. Halimbawa, katawagan ng paningin o di kaya katawagan ng pandinig. Dahil ito ay nabanggit sa banal na Quran at ito ay luga Arabia, ibig sabihin may kahulugan. So hindi rin pwede nating sabihin na walang kahulugan ang huwa sami'ul basir. Kasi maliwanag ang as-sami ay ang pandinig. So naniniwala tayo sa pangalan o di kaya katawagan na pandinig na meron ang Allahu Ta'ala. Pero yung papaano, yun ay hindi na natin pinanghihimasukan. Ito ang akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Uulitin ko, kung ano ang sinabi ni Allah sa kanyang katangian sa banal na Quran at kung ano ang sinabi ni Propeta Muhammad patungkol kay Allah Ta'ala sa kanyang katangian sa hadis as-sahih, ito ay ating pinaniniwalaan. Walang pag-aalinlangan, walang pagdadalawang isip. Subalit, inilalayo natin si Allah sa paglalagay sa ating isipan ng kayfiya o ibig sabihin yung kung papaano. Yun ang ibig sabihin ng min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthil. Pakituloy ang pangangahulugan. At inshallah, pagkatapos nito, ipatuloy natin yung mga saligan naman ang ating babasahin inshallah. Okay po? At inshallah. Sapagkat siya, tapusin lang natin basahin inshallah, yung Tagalog niya. Sapagkat siya, saan na yun? Alhamdulillah. Subhanallah. Sunnah wal Jamaah. Ito ang ating batayan.
na sinabi ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, فَلَا يُنْفُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ. Tayong mga Muslim, hindi natin itinatanggi kung ano ang sinabi ni Allah patungkol sa Kanya. وَلَا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ. At hindi rin natin ito binabago ang salita mula sa wastong kahulugan o kinalalagyan nito. Ibig sabihin, kung ano ang sinabi ni Allah sa banal na Quran, 100% yun ay ating pinaniniwalaan nang walang pagbabago ng kahulugan. At dinagdagan pa niya, wala yulhiduna. Ibig sabihin, walang paglilihis o paglalayo mula sa katotohanan patungkol sa mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala at saka sa kanyang mga palatandaan. So sa pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, bilang isang ahlus sunnah wal jamaah, naniniwala tayo asma'ullahi tawqifiyah. Ang lahat ng mga pangalan ni Allah ay nakabatay lamang sa kapahayagan. Ibig sabihin, ang isang tao hindi siya pwedeng magtakda ng pangalan ng Allah Ta'ala maliban na lang na kung ito ay nabanggit ni Allah sa banal na Quran o di kaya nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadis sahih. Kasi ito ay nakabatay lamang sa ating sa kapahayagan. Ibig sabihin sa Quran o di kaya sa hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi tayo pwedeng maglagay ng pangalan na hindi angkop kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang ating batayan. Li'annahu subhana, katotohanan, subhana, maluwalhati, okay, maluwalhati si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagkasabi ng subhana, mga kapatid, ito ay tanzihullah anin naqais. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagsasabi ng subhana, o di kaya maluwalhati siya, ito ay dapat mong ilagay sa iyong isipan na inilayo mo si Allah Ta'ala sa lahat ng kakulangan. Anumang kakulangan na meron dito sa mundo, katangian na may kakulangan, ito ay malayo si Allah Subhanahu wa Ta'ala dito. At inshallah, darating din ang araw na maipaliwanag din natin ito. Kasi dahil sa paniniwala ng ibang mga grupo na kung saan dahil sa sinabi ni Allah na maluwalhati siya, dahil sa sinabi ni Allah na siya ay laysa kamithlihi shay', hanggang sa mga katangian sinabi nila ang katangian daw ay nilikha. So dahil doon hindi na wala na daw katangian ng Allah Ta'ala. So ito ay malaking pagkakamali din. Kasi hindi maaari na si Allah ay magpakilala sa kanyang sarili sa banal na Quran na hindi walang katotohanan. Hindi maaari na si Allah ay magbanggit ng kanyang katangian ng walang katotohanan. Bagkus si Allah ay makatotohanan sa lahat ng kanyang sinabi. So kung sinabi niya sa banal na Quran at sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadis sahih na ito ay ating paniniwalaan. So ito ang ating prinsipyo bilang isang Muslim. La samiyya lang, ay walang anumang pwedeng maging kahalintulad niya. Dapat nating isipin na si Allah ay hindi nating maaaring ihalintulad sa anumang kahalintulad niya. So, wala kuf'ala, wala niddala. Inshallah, pakibuka yung sa yung isang ipinadala ko. Inshallah dito tayo magtatapos. Habulin natin yung oras hanggang pabutin natin ng 6. Ibig sabihin may 6 minutes na lang tayo. Pakibukas yung yung Al-Qaeda, yung Al-Qaeda al-Ula, yung unang saligan. Barakallahu fiki. And yung yung isa. Al-Qaedatul Ula. Maraming salamat po talaga. Nakasulat, wala ba? Ang title Al-Qaedatul Ula na isulat ko siguro or
Yung Sandali. limang Ustad, yun po ata. Sis, yung Apo, yung limang, limang, lima. Apo, limang batayan ba yun? Or limang saligan? yes Limang po. principles? Yes. Limang Limang unang saligan po, principles, parang Ustad. ganon. Apo. Ito ang, kumbaga, dito ang mga ulama natin, kumbaga, dahil sa pagsasaliksik nila ng mga batayan, at ito ang mga saligan na pagtanto nila na alinsunod sa turo ni Propeta Muhammad at kung paano ang pag-intindi ng mga sahaba. Sa ko na lang, yung una habang hinanap ni sister, kung nandyan po ba. Ang una, Al-Qaidatul Ula, tayong mga Muslim, naniniwala tayo sa una, al-imanu, yasmulu arkanil imani as-sitta. Okay? Okay? Meron na dyan. Al-imanu, yasmulu arkanul iman as-sitta. Ang unang saligan. Ayan. Okay? So, una, sabi niya, al-imanu yasmulu arkanul iman as-sitta. Ang una, ang ating pananampalataya ay sumaklaw sa 6 na haligi ng pananampalataya. Yun ang nabanggit ni Sheikhul Islam kanina sa una nating pag-aral kanina. Pangalawa, sabi niya, al-imanu billahi, al-imanu bima wasafa Allahu bihi nafsa wa bima wasafahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangalawang saligan natin na tayo ay bahagi ng ating pananampalataya ay ang paniniwala natin sa lahat ng katangiang ipinahayag ni Allah tungkol sa kanyang sarili sa banal na Quran at kung ano ang sinabi ni Propeta Muhammad patungkol kay Allah sa hadis sahih. So ibig sabihin, hindi tayo nagdaragdag at hindi rin natin binabawas kung ano man ang katangiang nabanggit sa banal na Quran at saka sa mga hadis sahih. Ang pangatlo, isbatus sifat min ghairi tahrifin wala ta'til. Yung pagpapatunay na pinapaniwalaan natin, pinagtatanto natin ang mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala nang walang pagbaluktot ng kahulugan. Ibig sabihin, walang pagpalit ng kahulugan o di kaya nang walang pagtatanggi. Katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pang-5, ang pang-4, isbatus sifat min ghairi takyifin wala tamthil. Yaong pinagtatanto o pinatutunayan natin ang katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala nang hindi natin tinutukoy kung papaano sa ating isipan. O di kaya, nilalagyan natin ng kahalintuhin, inihahambing natin ang kanyang katangian sa kanyang mga nilikha. Maging action, hindi pwede. Halimbawa, kung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay pandinig, hindi mo pwedeng sabihin na i-action mo na nasa tinga mo ang pandinig. So, naniniwala tayo na may pandinig ang Allah Ta'ala pero hindi natin sinasabi ng kanyang pandinig ay kagaya ng ating pandinig. At ang pang-5, itong panghuli, al-jam'u bainal isbat wa tanzih. Ang pinagsasama natin bilang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ang isbat, ibig sabihin pinagtatanto, pinapatunayan, pinaniniwalaan natin ang katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala, wat tanzih. At tanzih naman, inilalayo natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga kakulangan. Yun ang pinakamalapit na kahulugan sa wikang Tagalog. O na isulat dito ay pagpapawalang anumang katulad ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha. Dahil tayong mga nilikha, bagamat meron tayong katangian, pero ang lahat ng katangian natin ay may kakulangan. Halimbawa, meron tayong buhay. At si Allah ay merong buhay. Sa inshallah, mapag-aralan natin sa darating na araw, yung tafsir ng Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayy. Si Allah ay may buhay. Pero hindi natin pwedeng sabihin na ang buhay ni Allah ay kagaya ng buhay natin. Kasi ang buhay natin ay may kakulangan. Tayo ay dinarat na ng pagkagutom. Tayo ay dinarat na ng pagkaantok, pagkapagod, anumang kakulangan na ito. Pero si Allah subhanahu wa ta'ala malayo siya sa lahat ng kakulangan. Ang buhay ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi kagaya ng buhay natin. Ang buhay niya ay walang hanggan at walang pinagmulan at walang katapusan. Yun ang buhay ni Allah subhanahu wa ta'ala. At inshallah, ang batayan natin ay ang aya na nabanggit natin kanina, laysa kamithli shay wa huwas samiul basir.
Sa batayan na ito ay may dalawang haligi siya na walang anumang pwedeng maging kahalintulad niya. Ibig sabihin, ang tawag nito ay nafyul mumathala, pagtanggi sa anumang pagkakatulad. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala, ang tawag nito ay nafyul mumathala. At ang pagkasabi niya, wa huwa as-sami'ul basir, ay isbatus sifat al-kamal. Ibig sabihin, ipinagtatanto natin, pinapatunayan natin na ang katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala ay kompleto at walang kakulangan at walang kahalintulad. At inshallah naway maliwanag ang ating napag-aralan ngayon, mga kapatid. Inshallah marami pa tayong matutunan sa librong ito. At inshallah itong limang yung saligan na ito, natin sa abot ng ating makakaya, intindihin natin ng maayos. Kasi mga kapatid, maraming mga Muslim na kung saan nalihis ang kanilang pag-intindi sa banal na Quran kung patungkol sa katangian ni Allah. So sa atin, una, ang ating batayan ay laysa kamisli shay. Itinatanggi natin ang lahat ng anumang paghalintulad kay Allah. Ibig sabihin, wala talaga siyang kahalintulad. Pero, wa huwa as-sami'ul basir, nag-ithbat tayo. Ipinagtatanto natin, pinapatunayan natin na si Allah ay may mga magagandang katangian dahil ito ang pangatlong uri ng tauhid, ay ang pagtiwala mga magagandang katangian at may mga magagandang pangalan na angkop lamang sa Kanya, yaliku bijalali, at naway gabayan tayo ni Allah sa matuwid na landas at panatilihin tayo dito at tayo nagpapasalamat ngayon. Inshallah, itong libro na ito, kaya nang nabanggit ko nung last week, ito po ay nagbabatay lamang muna sa banal na Quran at sa hadith ni Propeta Muhammad, alinsunod sa pag-intindi ng mga sahaba, alinsunod sa pag-intindi ng mga tabi'in at saka atba'ut tabi'in. At inshallah naway, bigyan pa tayo ni Allah ng pagkakataon na bigyan pa tayo ng buhay na matapos natin pag-aralan ang librong ito inshallah. So hanggang dito na lang inshallah, naway maliwanag. Kung inshallah, kung may nasabi man akong hindi tama, humingi ako ng paumanhin sa lahat. At kung may tumama na nasabi ko, yun ay taufik ni Allah subhanahu wa ta'ala. At inshallah,